Hi everyone, this is Marianne and welcome to my channel. On August 18 and 19, I took part in the Rigmat Arts and Culture Festival, which was held in our city. This is their official Facebook page for the event and I will link it down below. Even if it was just a 2-day event, there were many parallel sessions held by different art and cultural sectors in our city. For instance, the theater arts had their own events in a different venue, so did the visual arts sector and the music sector and the culinary sector, just to name a few. I am a part of the literary sector and our events were held at Kepasa restaurant in our city, and I did try my very best to film as many snippets as I could, but sometimes I was just paying too much attention to what I was watching or listening to that I forgot to turn on my camera. Here is the program for the 2-day event. And here in this video are my footages from day 1, which, like I said, was on August 18. And by the way, we were all speaking in a mixture of English, Tagalog, and the Bicol language. Nag-isip na mag-ipuning raise na lang nga ako din pa 100 na to sa shop ko. Pero yung magiging mo yan, kung may lang ako dyan na gusto. Di ba may Pasisigi sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kong babaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang bisak ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng at ipagsinta, buhay langit sa piling.
former arts teacher in high school, Mr. Estelito Haku. Mamalos sa Loisa. Diyos maraming hapon po sa inyo, Gubos. Sa tuyang mga bisita, Lagpopa, Eman Barmeda, Naparsilia, Shauna Pidera, Jesus Burlagan, sa iba pang mga writers, Nek Elmo, Campuid Santos, Vic Mierba, sa mga Alex Sinocales, sa Gabos, sa mga teachers, students, maraming hapon po sa inyo. Tawag ko mga na background kung tanuta, rayaon kita digdi ko niya na hapon. So, ining Rukyaw, Rawit, Rintok, Rangas, ikaw pa ning sarap pa, itong Rabas, na dahil nakabali sa muyang publication material. Sarap lang ini sa kadako ng mga activities na piglo-launch ko niyan, kang Arts and Culture Coalition na inaabot ni Ritman. Kung niya ako makasuba ko duman sa USI, kadako na ning nagtaon ng paliwanag kung ano ang sa bihon kang Ritman. Si Ma'am Dudes nagpaliwanag man kung anong sabihin kang Ritman. Si Sir Nono nagpaliwanag man kung anong Ritman. Maybe sa ito ka mo bago ko nag-isa tuya niya sa okasyon ng ini, nag-isip-isip ano daw ining Ritman, as in ano ining mga terminong Rukyaw, Bawig, Rintok, asin Rangas. Ang Arts and Culture Coalition po, yun itong big form na sektor ng mga creatives sa Naga. Actually po ini nakabase lang sa mga artist na yaw sa Naga. Kundi itong mga artist na nakabase lang sa Kamsur, pinag-tipon-tipon ini tanganing maging sarong sektor, as in pirit pinaba, actually pirit but sana mai-ayon bilang miyembro sa mga sektor na yaong duman sa Naga City People's Council. So, ang kuyan po, ang session ng ini, igwa man ni parallel sessions ng iba pang subsectors. Meron kang theater, dance, music, film, mga ni cosplay. So, way po sa muyang venue, pero I'm happy na yung community sa muyang sektor. Interesado ko mong mag-attender sa muyang book fair and conversation with writers. Yun po yung sa muyang activity for today. Kita po sa literary sector, ito kita ning nakalinyang activities. So, nag-distribute po kami ng program. Pasensya na po, medyo limitado sa muyang kopya. Pero kung iba kami ng kopya, may lingin doon na for day 1, iba kita dyan ng book fair. So, iba po kita din mga libro, naka-display. Some of them are for display, tanging nahiling dito kami mga sinurat, mga parasurat na bitol noon. And most of them are for sale. So kumayo pa po kami ng kopya ng katuyang mga obra na sinurat ng mga matitibay na parasurat sa Bicol, available po siya ngunyan. And then, aratyan, makakahurunta ang mga matitibay na parasurat halis Patanduanes, si Alan Popa, Eman Barameda, na Puertulia. Kasi niya din po sa tuya ang writer from Tabaco City, si Jesus Borlagan. Kasi nadyan, tatawan ng kita ni lecture on research, si Shauna Pidera. Yan po. Rukyaw. Ano po ta Rukyaw? Ang Rukyaw, siyempre, pagtaon ng tribute. So siguro, it's about time na taon na ng tribute kung ano man ang nahimo ng mga parasurat. So bago siguro si mga nakadalan, ito kita din si video, kami siya book harvest. Pahiling-hiling kung ano na ang mga libro, mga obra na nailuwas ng mga writers kung kadto hanggang ngunyan. Siguro ang iba sa Indo, kung di pa nakaka-bisita sa mga libraries, baka di pa nindo nahiling actually itong mga libro na na-publish sa tuyang mga parasurat. And for all you know, some of our obras, na sinurat na Bicolan parasurat, works na yaon dyan, inawardan kami Palangka, and iba-iba, ang lain ng mga award-giving bodies. Okay, so, at yan, ikaw kita ng Rawi. So, bago matapos ang programa, magkakaiko kita ng poetry reading, magkakaiko ng Pilisikan, bata po si Queen, and si Rojales. Magkakaigwaman kita ng
performance at siya duman sa gilibo na all artist event at siya na 5 p.m. duman sa tapat ng GMR Museum na duman si Irene Dea si Pagkiliba para mag-perform. And then sa aga, ikaw kita ng Ring Talk book launch pagkahapon, pero pagkaaga ikaw kita ng Genius Tour. Sa tuya kong makakaiba dyan si Victor Dennis Uñerpa. Bali nilibuton ng mga participantes. Kung gusto nyo magbali, inibita namin kamo. Ang Naga City, base sa mga istorya o usipon ni Carlos Buena Aureus sa iyang librong na Genius. So pagkahapon po, ikaw kita ng Ring Talk book launch. Ibubunsod niya po ang mga obra ni Ma'am Lud Santos, Morabod, musika, original Bicol music, ang Santero ng San Quinchero ni Dennis Gonzaga, journal entries ni Jerome Hipólito, The Max of Camarines ni Mary Ann Mall, magkakaining Andalan ng Peregrino ni Vic Nierva, Pagmangno, Woman, Nation, Ecology, Bicol ni Ma'am Lud Santos. At pagkatapos ng book launch, magkakaiba kita ng Rangas, pumunta ka ng Rangas, Trail or ay Ma'am Aileen, at nalisupo si Ma'am Aileen, mag-perform po siya at siya dumaan sa all artist event. Mapasikat ng dumaan ng mga writers, o sa mga musikero. Makakaiba din po sa aga si Dr. Daniela Barbasa, si Dr. Merlina Bobis, and then bali yan po, yan ang mga aktibidades ng literary sector, and sana kaiba may pakamu hanggang sa aga. So yan lang po, Diyos mapalos. Now to give us a little intermission number, please put your hands together for Mr. Angelo Espinosilia. Eight years ago when I was in third year college sa Ateneo. So shout out din sa mga Chem and Physics students na doon. So hopefully magustuhan. This poem is entitled Autumn. The slight weight and feeling of it settled onto me. And somewhere inside me I felt calm. It was a mysterious feeling. And suddenly, it hits me. Labasan pa sa sakuyang isip ang inat na beses na kang nahilig. Nagkasabatan kita ka to duman sa may engineering building. Nagkamang ang mahamog mong parong pasiring sa dumo ko. Ang parong kan bagong gunong mangga. Mas paso bagong binuwing na tilapia. Dahil ko malilingawan. Ang inat na beses na nagkasabatan sa tuyang mama na. Nagpunduan oras. Nawara ang mga tao sa palibot mo taika. Ikasa ang nahihilig ko. Nag-awit ng malambing na himuling pagkamo at ang malimot na duros na nagdarakan mga naghuhulog na dahon. Dahil ko malilingawan ang aldaw na ito. Ang aldaw na may kung anong girok na namating ang puso ko, kan mahiling ko ang nakatutunaw ng ngirit ko. Huwag kang tutik subaybayan takana. Inaram ko ang ngaran mo, in-stalk ang profile mo, binisto ang mga barkada mo, tinandaan ang mga vacant hours mo, tinambayan ang mga tambayan mo. Tinambayan ang mga tambayan mo, kaya sa 93rd floor pa rin niyaon ako. May kapag mandangay ang libro, pero ang mata pa simpleng naghihiling sa imo. Sa punuan, nasa kuyang kantin, may oo kwarta, pero nagbabangal kang showman. So nagbabangal man ako duman. May na talaga akong kwarta. As in kung sa imong marinig sa pero di akong yaon sa dolan. Ang alam ko kung anong oras ka nag-aamin doon. Naglawin ang panahon kasi naisip kong mag-amin sa iyo. Kasi nilaman ako ang takot na baka di pa ako sapat sa iyo. Kaya sa taon, inayos ko ang sarili ko. Manlain-lain, napapansin ang sakuyang binibukod sa pagsisigurado na ang uniform na sinusulot ko pero di plansyado, sinusulot ko ang paborito kong t-shirt kong wash day. Yan ko sa Sabado. Minsan lang nagmanban at hairstyle. Sinasabay sa uso. Nagpaparapose sa Facebook and kung ano-ano. Nagpaka-active sa Word. Nag-MC sa mga event. Nagpali pangaling sa pageant. Sarong taon, inayos ko ang sarili ko. Sarong taon, ikaw ang naging inspirasyon ko. Kasi
isang taon na sa wakas, handa na ako mag-awit sa iyo. So I then decided one time na dumalan ka sa dati mong tambayan. Library third floor, dali-dali kong kinamang ang hagdanan para habang nire-rehearse ang dapat kong itaran. Dahil ko naririsa pero parikas sa lakbang at sa kuyang bilis. Sinrikas siguro ang lagatong kang puso ko, gilit na mahilig ka. As in sa wakas, yaon na ako, kasi yaon ka na. Library third floor, sa dating lamesa. Yaon na ako, kasi yaon ka na. Pero tanong ba kung libro ang kapot mo, hindi kamot ka na. Akala ko pag nagdali-dali ako magkamang sa hagdanan, makakaputan ko ang bito kong halik ko ng tinatanaw. Pero ngunyan, gawa ng ikot ko magkamang paray sa imo, may na mangyayari ng ibang lalaki dyan sa puso mo. Aran ka dati, sumaybayan tanga. Sa library third floor, pero nangyaon ka, pero maibawa na siya. Di kamot man giraray akong libro. Pero dahil parang pasimpleng hilingon ka, o di parang kahumban ng maimbong na luha na nagtuturo sa kuyang mata sa bunuan, sa kantin, pag nagsasomay ka, igwala akong kwarta na nag-ipon ako, pero dahil na ako nagbabakal na naghuhungitan ka mong duwa, asin sa nulan pag nag-aali ka. Dahil mo nagutos ko taas sa tingkamot niya. Dahil ka maramihan, dahil ka makaputan. Araw kang dati hanggang lilisan ako sa iyo, na arap sa holding hands nito, napupulugan sa kudutan nito, narurulot sa lambingan nito. Minsan iniisip ko, amay siguro ako nag-amin, baka ako siya. Ako siya, naterni mo kaiba. Ako na ito, kasabay mo sa Santa Cruz pagkakalugtuhan. Ako na ito, nagigirit sa jokes mo, mayong man kamugtakan. Ako na ito, katain mo, pero sa bukawan, sa batibot, pero di mo kaistoryahan. Ako na ito, kaibahan kung magdalan ng mga pelikulang paborito mo sa sinihan. Kaiba mo, sa gabos mo, kalungkuhan, kasapuan mo sa gilid kayong tagihan. Ako po dato. Minsan nakakadyan ako, sana ako na lang siya. Ako na lang siya, na pero di mong kaiba. Tahanda na kang ibahan sa online enrollment para sa mga minor subjects mag-apply sa kita. Bibilahin sa treasurer's office, daw halawin ang tila, ibahan sa lambang vacant hours mo. Isasara ko nakabukas ng bag mo, hihiluton ko mawalog ang payo mo, papasakan sumo kung birthday mo, kakaputalan kamot mo, naglalakaw kita sa sentro, babakalan takang napkin kung sa imong kinakaipo. Araw tayo kapadakat. Eh, nangangadya ako, sana ako na lang siya. Dawa, good morning, may lunch snack ang sa kuya kaya. Dawa, ang kaya mong ilibre sa imo. Kung cafe, kung bunuan, kundi leche plan lang kasi bulas ko sa plaza. Sana ako maamot pag matangak na ang balik mo. Sana ako itong sinasabihan mo at mga problema mo. Sana ako itong makanta sa imo hanggang makatulog ka daw ang boses ko sinunado. Sana ako to. Sana ako to. Iyo, sana ako pa rin kasi Angelo na iniinot ang pagklase. Na barkada asin pamilya na okay na. Kung may problema man ako kanto, mapameta, matukaw asin makawat dota, pero bako na, bago na. Iba na ko ka na, bisto nakahapon pa ang laog ko, pero nag-aaway ako. Taarap kong 7:30 ang klase mo. Di ka man oras-oras nagpo-post, pero minuto kong i-stop ang profile mo. Palagos ko. Nagpapakapatal, kinukulugan ang sadiri ko sa paghilig ng mga pictures nito. Ikaw di mo mayon pa man akong trabaho. Pero handa akong magpuntang daw dikit na pagkamot sa iyo. Sa iyo. Naging sa iyo ako, daw ay naging kita. Kunyan na tigihiling ko kamong duwa, araw ko na may na akong pag-asa. Nahiling, labis ko, dinadangat na hulgan. Ini ang apat na katotohanan. Kaya kung mahilig mo ang dating profile picture ko, magpadagat kaysa magpadangat ang caption na mababasa mo. Iyo nagpadagat ako. Nagpadagat ako, ang inulgan mo ako. Binati ko, ang daing mabilang, ang daing matapos na baybay sa sakuyang bilis. Mga baybay na kasimpino, asin pulino ang pagkakot ko sa imong dali mo masuklian, dawa dikit na pidaso nagpakugos. Sa malimot na duros, nasarong taon ako sa imong nakabugkos, asin nagmuklat. Sa iranong kandagan, natuod na ako sa kinaumong arat, asin haldan, asin panglurik. Nagturog ako, nakaibaan banggi, dahil posibleng magkaibang banggi, dahil kaan sa mga katagin. Kaya umiyawan ka dyan, kung makakaabot na iling tula ko sa iyo,
Gusto ko lang ipaaral sa inyo na sa sarong taon na ito, ako naging na mangyayari sa kahaluli. Nakamove on na. Dapat day naging kita. Thank you po. Ang mga Bicolanos talaga. Speaking of talented Bicolanos, let me introduce our next speaker. She teaches literary theory and cultural studies at UP Los Baños. Her MA thesis in UP Diliman was a study of Bicol metrical romances, ang pagpaparito ng mga banwa sa agi-agi, Kuridong Bicol. To give us a talk on your OG pop romances of the early 20th century, the Agi-Agi in the archive, please give it up for Miss Shauna Isabel Fidera. Sakat lang ba? Hindi sa Bicol, mismo, karaniwan sa ina ko. Nagtuman sa archive, ang naman lang ito kaya Ateneo, saka yung museo kami SR. Nakakapamantay ako din ako sa pang advisor na mataraman sa aga, si Ma'am Manuel Barbasa, tapos yaw mo din si Ma'am Jude Santos, sa naman naman ko. Okay, medyo heavy ang pressure sa kuya ang sabi ni Ma'am Dudes, kaya gibuhan kong pang-hominess ang talk. So ako, I'm true because ng similar na bad reputation when kitang mag-start dyan. Pero, kung paano nag-ikot, pero it would explain kung paano ang Durante at Laura, o kaya ibo, Tapos ang nangyari itong existing tang mga tula, itong mga existing tang storya, hinalog na doon sa mga European na stories na to. Tapos, may pakatong pagsurat, so, tingin istorya from one person to another. Pero isipin nito kung gaano kahaloy ini, 17th century hanggang beginning ka early 20th century, sikat na sikat ang metrical romance. Yung sa lihon, mayong pang Pilipinas kanto, mayong pang writing materials masyado, sorry. May asterisk yan, ay wala pala writing materials, pero itong basic lang, crude na writing materials lang. Tapos nag-abot siya, pagkatapos ng 20th century, nagkaigwa na yung mga inot na printers sa Naga, sa Bicol, nagpupuo ng mga tao magsurat ng nobela, sikat pa lang siya. So, curious kita, taano kayo kasikat? Ang Agi-Agi, siya ay narrative ng mga buhay. That's why a lot of the Agi-Agi is also called vida or life. Tapos, inaakot mo ng Agi-Agi na pinag-agihan. Usually, subject ng mga Agi-Agi, ang content niya, ay patungkol sa mga sufferings and adventures of a protagonist. So there's a hero that it features. So usually, stressful ang pinag-aagihan kang mga characters, kang main characters, kang mga agi-agi. Tapos metrical siya, they come in poetic lines. So as you can see, in sa pages na yan, they need to kayo mabasa itong mga linya, pero more or less, di ba pag nakahiling kita yung archive, may sukat at tugma. Patula siya, nakasurat usually. Sa kunyan, dahil na siya kasing sikat as before. Mas nagkakwentang sabihin na dahil na siya sikat at all. Nahanap na lang ang mga agi-agi sa Museo Historical University of Santa Isabel, saka sa Bicoliana Collection ka, Ateneo Dinaga. Iba pang ibang mga collections across Bicol. Aron man kami sa ibang metrical romances sa buong Pilipinas. Kaya kung nahihimig itong sa picture duman, kaya buhan ng magwantes sa itong mga kopya sa ning agi-agi, review sa mga archive ta. Ang iba purokit na, ang iba may nawawala ng pages, ang iba may mga sulok, ang iba may mga marka, tapos dahil mo na araw kung si Sir nagbarga kayo ito. So, araw kayo siya ka-dipisil, bukod sa halabak pa siya. Yan. Interesado ako, as I've said earlier, sa popularity niya. Popular kaya siya, both in its print and oral form, na dati, it's sold cheaply and widely. So siguro na-imagine ko, gano'n siya comics ang status niya. O kaya, gano'n siya mga Harlequin romances na mura lang na nababakal sa mga bookstore, sa mga book sale. Ano kayo lang sa iyong status? Dahil sinabi ka mga nakakagurang sa imo, pag mamumot ka sa imong kapwa, makukuha mo ang reward. Totoo ba yun? Ang iba, dahil may chivalric
heroic na tema. No? So, laog dyan itong mga prinsesa, prinsipe, donya, etc. No? Very European baga. Ano? Tahaling nga nitigyan sa tuyang mga alihan. Saka legendary o fantastic o kaya mga folkloric na themes. So, sa mga pinag-adalan ko kunwari na agi-agi, ay version ta ng Snow White. Ano? So, Blancanieves. Na-retain itong Spanish translation ng Snow White. Pero naman sa Snow White na version ta, siguro tamayong niebe dito sa Pilipinas, ang description kay Snow White, kasing puti siya ni Sampaguita. Ano? So, kasing itong ang buhok niya ng kamagong. So, sobrang interesting kung paano nalolocalize, nagiging Bicol, nagiging local, ang mga istorya na European. Iguman kita version ng Cinderella. Mas bistado siguro itong local version ng Cinderella. Pero karayo ko ng title niya. Ang title niya, Buhay ni Maria Alimango. So, napaka-fantastic napaka-absurd and unrealistic, napaka-old-fashioned napaka-disconnected or not cohesive. At saka excessive ang mga agi-agi. Kaya habang sa iyan yung mga scholars for the longest time, huwag mo siya kadaanhan. O kaya, hindi siya hinihiling bilang literary. Hindi siya iniisip na magaling na literature. Siguro pwede naman isipan na, aron kanyang sinasabi ka, ibang mga scholars po niyan patungkol sa fanfiction, patungkol sa spoken word, patungkol sa mga tula na nasa Instagram, o ibang mga modes ng literature na popular. Pero naisinda legit enough, naisinda institutional enough. Naisinda, mayo sindang marganing approval halin sa mga institutions. Ayan, so, mapahiling pa ako ng mga example kung paano yung sinasabi na absurd, unrealistic, disconnected, or not cohesive. Halimbawa, yan. Okay. So, sa mga inagihan na pinapahiling kang mga agi-agi, ang mga pinag-agihan kang mga babae. Duman sa 5 na agi-agi na inadal ko, nagluwas na may prominent na themes na patungkol sa mga babae. Most of the time kaya, mga bida din daw, mga babae. Tapos kulong usually, ang mga babae sa tuwang portrayals lang. Usually, long suffering ang mga babae, pero pinapaluwas din na ng fortitude din eh. So, enduring ang mga babae. Pakulong siya, suntoon siya, sikadan siya, tampalan siya, tulugon, o kaya kaptan sa buhok na pinagbubuyod-buyod. Yan itong nakalagto man sa sarong agi-agi. Okay lang. Nagtutugod siya sa Diyos. Everything will be okay. So, di man yan that's not a good thing nowadays. We call that abuse. Dapat kinocall out ang mga writers na nagsusurat na araw gayan, kinokondone ng violence. Lalo na taang bida, ang agi-agi na yan ay aki na babae. Lalo na taang naggibo sa iya kayan, tuwa niyang magurang. Magurang niya sa naggibo kayan, grabe no? Pero, sa mga agi-agi, usually portrayed yan as her virtue, the woman's virtue, nagsala. Tapos, pinaportray man ng mga babae bilang young. So usually, daraga sinda, aking sinda, mayo pa sinda kagong. At in-use na pinapaluwas bilang virtue niya na purity, malinig siya. Tapos usually, pag malinig ka, magayon ka din, iba man, So pag pangit ka pala, hindi ka pala pwede maging malinig. Grabe ba Otherwise, pag may nag-fall sa kanyang representation ng mga babae, evil sinda tulos. Okay? May representations hindi ang duwang madrasta sa duwang stories na iwa ko. Arap na sa Cinderella, sa Snow White, may mga madrasta duman. Igwa man stepmother duman sa Cinderella version ta. Ang pangalan kang stepmother ni Cinderella dito sa istorya ta, na buhay ni Maria Alimango ay Kikay, di ba? May pangalan itong stepmother na Kikay. And ginagamit man yung halos same phrases na yan para ipahiling kung gaano siya ka-abusive duman sa si Maria, na siya si Cinderella na local ta. Tapos, ang virtue niya, ang kabuutan niya, laging attached sa iyang subservience sa ibang tao. Ang babae sa agi-agi, terming ina, terming agong, terming aki. Tapos, nagiging ina-agong-aki lang siya kapag nagsiservi siya sa agong niya, sa aking niya, sa community niya. Otherwise, mayong babaeng araw ka na nag-exist sa sarong agi-agi. Grabe, So, opposite to that, itong babaeng evil, itong madrastang palpal, ang portrayal sa isa sa iya, pinibreak niya
ni Maria Alimango, sinulog niya si Ago. Inutusan niya si ama ni Maria Alimango na ganda mo muna ang Ago ko, saka lang ako sa iyo maiba. So, hindi ko nakakaganda na part duman sa agi-agi. Mainit-init ang mga agi-agi tata. Sobrang violent niya for something so old. We would usually think that texts like this are conservative in the sense that they don't speak about violent things, but they're actually very violent and so interesting. So, tarong siya yan. Sige, mahilipak na din si mga examples. Hero Brado. Nagtatanong lang ako. Hindi man po ako kabaling, tinatanong ko lang ako naman. I've been going around all the workshops that are happening this afternoon. And may I just say, I am so inspired. I'm so inspired because alam ng minimum rules, alam kasi kaya umiti how little time we had to prepare. Pero mukhang grabe din si hunger for activities like this. So thank you very much for joining us this afternoon. Sana primero pa sa nainig. And magdagos-dagos ang sa tuyang mga initiatives na city para sa arts and culture community kang Naga, we continue to thrive. So thank you very much Ma'am Lutz and everyone else. Maranahan ko sa inyo. At very letter. Sabay tayong sisiwa, lanal ng kawigihan, araw-abutin ang umaga, dyan kakamigihan. Nagsahay sa mga puso, sukawangin sa puso, man sa kuya mo'y hapon, tunay mong pagkako. Ay namin yan kaya, hamistin sa kong sumpahan, sumangako sa kuya, na ako di mo liwan. Siring sa aking nahilo na inipakanya mo, anbay tayo ni sistema sa mundo kailan.
had the conversation with writers, specifically 4 different writers from the Bicol region that we invited specifically for the event. The writers are Alan Popa, Eman Barameda, Nap Arcilla, and Jimpo Borlagdan, who is also a musician aside from being a writer. Sa dakilang tulak, pusher. Siya nagpupush talaga ang mga kamibit niya sa Catanduanes na magluwas ng libro. And syempre may guidance. Importante siguro sa mga pagkiribata na may sarap dyan na may araw na sa pagsulat and sa pag-publish. Then kaya ito, nagbali muna ako sa mga national workshop, national writing workshop, nag-submit, may mga dainakuha. And then write about a certain sector. So, dun ko na nakita na ang dami palang pwedeng maisulat sa Catanduanes. Sinulat ko dun yung pangkera, nag-immerse ako ng ilang linggo rin sa mga tourist guide, mga tour guide sa Bagamanong. And then, dun ko nakita na daming pwedeng maisulat pa. And then, kasabayan ko sa Ateneo si Jolly Lugo. Isang mahusay na manonood din. Galing naman siya sa Aurora. May grupo kami, ako, si Rhea Gulin, si Andrew Clepe, tsaka ako. Ang main objective namin, paano kami outside sa workshop, outside sa mga writing organization, para bumuo pa kami ng tropahan, para magkaroon ng mga series of activity. At isa nga doon, si Jolly kasi, ang ano niya talaga, ang sinusulat niya, pure Aurora narratives. So sabi namin sa kanya, palit kami ng karanasan. Siya ang sumulat ng Maynila, and then ako naman ang susulat ng probinsya. So doon na magkakahalos magkasabayan sa timeline yung pagbalik ko sa Catanduanes. And then eventually, nung tinap na ako ni Sir Roland Verso, originally hinihingi niya lang ay mga zine. Pero sabi ko, rolling yung mga writing ko na puro Catanduanes, pabalik-balik ako. So pinasa ko na siya as collection. Doon na po yung Pwera Bisita bilang akda. Na yun yung pinakauna kong libro na puro sa karanasan tungkol sa Catanduanes. Pero iba yun sa may statement nga ako dati, sabi ko, hindi ako yung pinaka-authority para makapagsulat ng Catanduanan ng mga panitigan. Kasi even ako, nung first time ko nabasa si Nat, yung si Pai Mauro, Manabang, yung akda niya, sabi ko, parang even ako, kahit pa paano, may karanasan ako sa Catanduanes, bilang doon ako ng high school. Ilang isang regional na manunulat, marami akong hindi alam. Ngayong bumalik ako sa Catanduanes, saka ko lamang nakikilala pa talaga yung isla, yung buhay, pamumuhay ng mga tao, sa pakikipambuhay sa kanila. At alam kong malayong-malayo yung doon sa talagang kinakatawan ng panulat ko. Pakiramdam ko, kung magiging regional na manulat man ako, kinakailangan ko pa na hindi lamang pagbatayan ang sarili kong karanasan, kundi ang karanasan ko kaugnay ng karanasan ng ordinaryong tao. Kumbaga, nung una pa, sa matagal na panahon din kasi babal ako sa kultura ng panitikan ng Maynila. At yung mga una ko ding mga binasa ay mga makatang Tagalog, makatang sa wikang pambansa. At palagay ko, bagamat hindi talaga ako malay na isulat yung danas ko sa paglaki sa Catanduanes, kasi yun yung bumuo sa una kong aklat na Hunos. Hindi ko yun, with all honesty, hindi talaga siya parang isang uri ng positioning o isang talagang conscious na effort na katawanin yung karanasan. Sa katotohanan, lumaki ako sa isang bahay na siguro 3 o 4 lamang ang mga aklat. At pangunahin doon yung pasyon sa Bicol ng aking lola. At 2 aklat ng mitolohiya na hindi sa wikang Ingles na hindi ko alam paano napunta sa amin. Basta yun yung mga binasa ko. At syempre comics.
batang comics talaga ako at doon ako natutong Managalog. Kakaiba ang kasaysayan ko rin bilang manunulat at bilang tao dahil sa yung lolo ko napadpad sa Catanduanes, isang Tagalog, at galing Cavite, at nung makarating siya ng Mayngaway, yung pinagbulang ako na pinakapeke, masilig sa mas totoo. So, daramang circumstantial kasi sa tuyang lugar. Sarong, siguro kadaklan sa tuyang may parehas na eksperyensya. Pag kita nagkaklase, dahil sa tuya, kung bagay ko kitang bakong bilog, ang bakong haman ang konsepto ng tataramon. So, ang pinupunto ko dito iyo ang paggamit kang sa diring tataramon. So, sa elementary, narurunduman ko ba kayo ito na dapat tutugutan na maggamit kang sa diring tataramon. So, natural, ang naging ideya ko, pag tataramon, dulog na sa pagsurat, ay ang gagamiton sa literatura, so tataramon na iyo ang mas nakakalangkaw. So, iba kitang kay itong panahon sa kuya, sa adalan, very, makusugon ang impluensya kang konsepto na iba-iba ang tangga ng mga tataramon. So, ibang halangkaw na tataramon, ibang hababang tataramon. So, natural, nang ako nagdakula, ang tataramon na pintataram sa luwas ng adalan ay hababang tataramon. So, di siya pwedeng isurat. So, warang na akong nabasa ng mga literatura na nasusurat sa Bicol. Dulog na warang man ki mga literaturang pinturo sa adalan na nakasurat sa Bicol. So, sagpon ako mag-high school kang tinuruan kami sa literature. So, ang inot na literatura ang nakakudan ko ay nakasurat sa Ingles. So, ako iwan ng natural na pasyon sa pagsurat. So, ang ideya ko sa magsurat sa tataramon na Ingles. So, ang dyan na taon sa high school, yung ang inot kong pagsurat, 16 anyos ako, 4th year high school. So, sinurat ko duman sa mga inot kong mga obra sa Ingles dahil sa lang pagtugod na ang literatura dapat nakasulat sa Ingles. Ang pag-graduate ko, na nakalawag ako sa Universidad, kung saan namin bilang ko si Alan Opa. So doon naman, nabago na naman, nag-evolve na naman sa kuyang pag-iisip tungkol sa tataramon. And Jim Paul is also a musician, so they come from different backgrounds in life. So for the interest of the young ones here, for example, Alan is originally comes from sciences. So yan, I want to be, gusto kong kapatid kamo in general, but the answer that I want us to share with the young ones here. Halimbawa si Alan, why did you shift from, what did you discover a shift from sciences to poetry, for example? Tapos, kamong tulo, how does it affect your writing? Does it affect na apektuhan ang sa tuyang pagsurat sa tuyang mga personal na agi-agi, papaano? For example, I've been following you two after the last typhoon that devastated Catanduanes. Tapos, nagtrabaho kita na with your book. Kumusta yan? Paano ang alam ko na may part kanina na simbag subago, pero siguro pwedeng isimbag na sapot ng mga hobe na gusto magsurat na pwede kong ibuhon kung gusto kong magsurat, pero sisimbagot na yan by looking into the lives that we are living now. Why are we doing this? And despite all these things, why are we writing? Binabasa ng mga student ko sa laboratory school and then eventually lilipat ako ng national school. Puro din siya foreign text, tsaka puro, yung discussion kanina, puro ako sa Wattpad. So,
So kaya nung in-establish namin yung pagkakaroon ng silinaklasan, yung library na ng national, ang pangalawang naging plano namin ay bumuo ng parang reading club. Kasi medyo konti pa yung libro ng aklasan, hindi pa siya makaka-cater ng talagang space para makapagbasa yung mga bata. Pero ginawa namin siyang organization after ng pandemya. And nakakatuwa kasi itong mga batang ito, kailangan lang talaga nila ay access. Yung magkaroon lang sila na maging available lang sa kanila yung mga text na binabasa nila. At hindi siya kasi ang naging problema yung kung meron mga bookstore sa Katanduan, yung libro ni Papa, pero parang national bookstore din siya. At majority ng tinitinda yung mga school supplies. Pero yung mga libro, mga textbook, kung meron mga recreational reading na nandun, ay mga talaga, mga foreign text din talaga or mga one-time. Kaya si Sir Alan, madalas siya mag-donate ng mga zine, everything na may lalabas. Kapag nagre-reading kami, yun yung pinag-aaralan namin, yun yung pinapahagi namin. Nakakatuwa yung mga critics ng mga bata. Halatang nangangapa, pero short, may agad, may pagle-leveling na agad yung kanilang mga pag-aanalay. So, sanay ko kasi ako bilang isang estudyante, yun din yung naranasan ko nung nasa school ako na yun, nung high school ako. Yung mga classroom, yung library, ginagawa siyang classroom. At yung mga libro ay hindi naman talaga pinapagamit sa mga student. At nung nagkaroon ng typhoon Rolly, yung mga huling libro nandun, dinevastate siya ng pag-iyo. Kaya doon namin napuo yung idea ng pagkakaroon ng library. And kung di ako nagkakamali, granted na yung book nook sa silinaklasan. So talagang na siya, kung may continuity na naman nangyayari. Ngayon, ang pinaka-bonus na sa akin, kung itong mga reader na to ay pipiliin din yung pagsusunod. Kasi naniniwala ako, batay sa mga ilang beses namin pagtalakay sa mga akda, nandun yung matagal, nandun yung facility na kaya nitong buo. Ako, ganun din, babalik ako dun sa sarili ko. Noong una beses kong nabasa yung mga literary folio ng Katanduan State College, college pa siya noon, eventually Gatso na ngayon. Ang pinaka-nagano'n talaga sa akin sumulat ay yung nahanap ko yung belongingness ko dun sa text. Kasi for the longest time, pinapabasa sa amin mga matatandang text ko, to the point na akala ko lahat ng manulat ay patay na. Parang may ganong pagka-writer, kung di man patay na or matanda na. Pero nakita ko na pwede palang magsulat sa language na alam ng generation. And then pwede palang sumulat na tungkol sa inyong pamayanan. So, kaya kung babalikan kayo pero bisita, malaking DNA doon, makikita pa rin yung pinasa ng mga local text na produkto rin ng mga student na galing sa colleges. Nakalapot lang yung mga student na yun, naging inspiration ko sa pagsusulat. Nasa ibang field na rin. Dahil magkaibuhan mag-focus ka lang yung sa karena. So, makapamilik-milik o mapapasabay-sabay mo. Para tungkol ito mga tinanong duman, sa din ito, masasabi ko, pag napabalansin mo ng data, pag problemado ako sa trabaho, babali ako sa pagsurat. Tapos pag i-reward naman din sa literary circle, babali ko naman ako sa trabaho ko. Bahala naman sindan naman. Diba mo natatawa ng balance ang pagsurat ko ng trabaho. Kung sa in, baka maribok naman mo na. Yun ang sinabi. Iba yung tanong sa akin, pero na lang, sunod ko na lang na ang project ko, yung Aklatulagan, sa dit na press na kumbaga akit ng pandemya, medyo duwa-duwa akong i-share man so sa sarong crowd na aram ko na very fertile, very exciting ang pag-ibon ng zine, lalo na ang Naga, na talagang
para sa kuya, sentro talaga ng Big Ball sa pag-ibon ng zine. Very nahiling ko, nakabakal naman ako pa sa mga pag-ibon talaga. Very exciting ang designs. Very ano rin. And also, pag kuya si Sean, sobrang idol ko sa grupo nila sa UPLB, na talagang ang pag-ibon nindang mga zine talagang conterminous ng moment kung saan siya na-respond. Bako siyang pang-awatan. Bako siyang pang... Ano talaga siya? Kumbaga, so forma niya, pati so loob niya talagang para duman sa kaibuhan na sumbagot na nangyayari sa palibot. And para sa kuya, ito so ideal na klase ng production ng zine. Ako gusto ko kaya ang form na kang adal ako ng poetry sa luwas na sarot sa mga courses na kumbaga frustration ko na dahil ko nakuha sa bookmaking. Talagang kumbaga frustrated artist ako, kang aki ako, visual artist talaga ang pinaka-gusto kong maging gibuho, tapos naligaw, nalaog sa sciences, tapos mayroon na nakabalik man sa creative arts. Tapos, pero ngunyan na somehow medyo nakakabisado ko naman sa proseso, enjoy ako sobra. Enjoy ako sobrang mag-design and very thankful ako na nakahanap man ako ng mga taga-Catanduanes man na interested man sa bookmaking, interested man sa book design, like si Raza Valdepeña, and also mga students man ng CNHS na ito sa mga inutming naging kaibahan sa pag-design. Tapos ngunyan nga, try kaming mag-incorporate ng mga indigenous na mga materials man sa bookmaking ni. Pero harayung pa, so gusto ko talagang ma-achieve na klase ng diploma na mas responsive man sa community. Sa ngunyan, ang main audience ni man siyempre Manila, kadaglan ng bakal maning books ko talaga sa Manila. So, pero sa ilin ko sa pag-ibon ko man sa mga eskwelahan, halimbawa sa Catanduanes, mas gusto ko man talaga pa na ma-encourage ang kaakingan na gamiton. Ang bakusan ng pagsulat, book production talaga, nakabutan na ninda. So, bilang na proseso na, puning pagsulat hanggang sa pag-ibon ng libro, tanganing mas talaga, kumbaga, mas ma-discover pa man so kaya ning mag-ibon ng written word, tapos mas maka-engage pa sa community. Sabi mo, buhay ng pamilya mo, buhay ng personal, buhay ng broken hearted, kadahon kang pwedeng tema. And tama din ang sinasabi po Linda na mapili ka kung creative writer o technical writer at one point in your life. Naging creative writer po ako kung estudyante ako. Kaya lang naging single parent ako. I had to learn how to be a technical writer. Force of nature siya dahil ito si kaipuhan sa trabaho ko. So eventually, very descriptive kaya ako pang magsurat. Kaya ako nagiging akong proposal. Kaya parang yung tanong ang boss ko, uy, project proposal ang iibuon mo, baka ngayon yung literatura. So, I had to... In relation lang po sa mga nagpupuan ng magsulat, alam ko po, nagpupuan pa lang ako sa pagsulat. Taas bago po na takal man itong iba't ibang zines, ganyan, pagsulat bilang sarong tuyuhon. Pwede po rin ma-share sa campus na yung video bilang mga jóvenes. Kung paano kami nagpuon, o saan kaya pwedeng magpuon, ang sarang gusto ko magsulat. Yan lang po. Nagpuon ako sa pagbasa, siyempre. Anumang magsurat, importante na magbasa kita. Kung bako man magbasa,
kaya kasabay ng pagbasa, ang pagdango, pag-obserba, paki-istoryahan, paki-midbidan, ang isipan ta ng image ng writer kaming sa kwarto, gasurat, pero sa totoo lang, ang writer, solitary art dining, very lonely na profession na talagang pag-ibo ni Permining Sulo. Pero sa totoo lang, ano talaga, ang buhay man ng writer sa pagbabalban. Ako, mahilig akong mag-travel, maski sa loob ng Catanduanes, kung saan-saan ako kapunta, sa kasulok-sulukan, gusto kong maabot sa pinakasaday na baryo. Siguro, third year college na ako, tapos delayed pa ako sa mga 20 plus na ako nagsimula magsulat talaga. Pero, yung pagkukwento, simula pagkabata, ginagawa ko na talaga. Pareho kami ni Sir Alan doon sa pakikinig siguro. Sa maagang yugto ng buhay ko, pumasok ako sa simbahan bilang sakristan. Mga siguro 12 years yata ako magsakristan. May mga ilang beses na nakakabisado mo na yung mga linya ng mga pare. Akala ng magulang ko kaya ako simba ng simba dahil gusto ko rin magpare. Pero natutuwa lang talaga ako sa kwento niya. Kasi napaka-vivid, bawat may mga banter, may mga talagang marunong magkwento, ganun siya. Pero pag weekdays naman, malaking bahagi ng baon ko, bibili ko ng tabloid. Ayan. So yung mga remate, yung mga tik-tik, pwede lang sabihin tanong. Ayan, yun talaga, kung si Sir Alan, ang muna niya binasa comics, ako yun ang una kong binasa, mga Serex, mga bagay. Kaya nga, siguro doon ko nakuha rin yung sensuality, yung paglalarawan, yung pag-i-intensify ng emotion, yung pag-i-escalate, yung lalo pa yung mga hindi wakasan, yung talagang abangan sa susunod na kabanata, bakit doon ko nakuha yung mga ganun bagay. Contrary kay Sir Eman, at kayang age po, sinaya na po kami magbasa ng Biblia. Ang favorite biblical verse ko po, una Timoteo, Kapitulo 24, versikulo 53. Huwag lamang tubig ang iyong inumin. Uminom ka rin ng alak para sa panggamot sa kumakalang musik mo. Kaya dumapot na sana. Very creative ang Bible. Tapos may mga conflict. Tapos mga grade 2 po kami doon sa eskwela. Nagbabasa na po kami ng mga libro ni Marquez, 40 Days of Sodom. Yan, grade 3 kami yata. Gusto ko lang sabihin po, gabos po kita next po sa Manlaylay na basahon. Tapos nakadevelop po dahil yung sabi, ang abot kayo ni Ricky Lee, si Ricky Lee, magpikula naman, kaya yung alang minensyon ko dito. Wala po kita sa tuloy na bigyan po na maliit na tao sa laugta. Ang nakit kita, very active siya, ang creative pa. May maliit na tao kita sa laog. Ang problema, habang nagurang kita, naniniglecta na yung maliit na tao. Hanggang sa naabot ang point na bago na siyang active, na to the point, nasa verge na siya ng pagkagadan. Yun na ito ang point na kung saan ang creativity ta, nawawala na. Hindi ko na alam mag-isip. Gusto ko sabihin, ang sa tuya, bilang tao, kaipuhan, i-sustain ta ang maliit na tao na nasa lauta. Nag-decide ako magsurat at kasi nabi ni Alan sa hali sa pagbasa. So, kung siya nabasa niya yung mga titibay ng mga Filipino writers, ako nabasa ko kaya sa mga tula kan sa kuyang ama. So, garo sense of competition, ako sabi ko kaya ko lang ini. So, may diit na kayong arrogance. Although habang naghahaloy, siyempre, pag nagbabasa ka pa, na mas nare-realize mo na dapat na-realize mo na lalo kang magiging ma-humble ka sa So, mas matitibay pa sa iyo. So, in the end, magsurat ka lang yung sabi nila Sir Ninanak, ni Eman,
goal ko ngayon sa room reader na lang eh. Sa room reader na lang na maka-appreciate kang sinulat mo, enough na yun. Diba? So, araw na sinabi ko last time, pag na-complete mo lang itong writer-reader na relationship, okay na yan. But being exposed to a community na maraming artists, writers, nasabi nyo na, like, pag tumatagal, nawawala ng, na parang nawawala yung passion to write or to create something artistic. I've met a few people na I won't, of course, name them, but they have been engaging in slightly terrible acts of like pedophilia and they're like sexual predators mostly of them that I know. Na I still hate them up until this point. Sadly, they're really talented artists, really talented writers. As well, based on your experience, like, should we actually patronize these kinds of like, artists and writers? Not very talented sila, but sadly, like, they have this tendencies, like they went to a path na it won't make you feel like you would actually patronize their works as a person. Medyo delisip ito. Paano patronize mo sila? So, may nahihin na yung mga post na yan sa FB sa mga enablers, ako masyadong of course, nagdagit kita sa mga acts. Pero maabot kita sa point na syempre iaano ka mag-realize all this. There's a line na important ka rin, so critical na pagbasa ka na. I mean, sa pagkiling sa tao, critical. So, are we enabling them? So kung para sa kaya nagluwas din yung issue na lately or sa likod niyan, very active pa rin yung issue. Tingnan sa boss, ang sa kaya training as a writer is hindi ko bigyan-judge ang the right artist because it's a workshop. You say that the author is dead, we just judge the text. Diba? But pag nagkukuros na kita naman sa may mga taong naapektuhan, naturally, dito nagkagabusol. Because if you're going to adapt na we're ostracized, kabus na taong imperfect, ay gabus na kita may dark secrets na sisi ang mawawalat sa kuya ng artist na warang. So we will have to set a standard. Yan, sinabi ko mas well, pedophilia or mga araw kayo na acts. So, very ang faith ang kaya ko rin manggiraray, kaya ko pagpuro-puro na So, kaya ko rin mga experience mo tungkol yan sa writers niya or artists na init. Nangyayari ini sa bakulang sa mga parasurat, sa gabos all across the world. And makamundo man na yun nga, makabot ka sa point na yun nga. So, difficile mag-segregate. Diba? Yan ang pinapagili ko sa sa kanya, hindi pa akong very clear na stand. Because kaya mo patunayan Diba patunayan mo na ang inibo niya, araw kayo you have to, kasi without any doubt, diba, ihusgahan mo ang taong inig. Araw siya kayo So, and another thing pa sa sa iyang art, diba? Iba pa yun. So, very heavy subject. Siguro may isa na sila.
Sabi ko sa mga pag masakit ang sa karera, pupunta ako doon sa sa. Masakit si Bago Sugat, kaya principal lang muna ako naman. Dahil ano mo lang po ba yun eh, ang artist, ang writers, tao po bagaan, tao. Ako di bad na lang bibiyata aware kita sa pagsulo. Pero ano sa mas na tao, may posibilidad na makagibon yung mga bagay na yun na kabuktaan niya. Pero paano rin sa mga sa writers na nakasulat, na rin so mauuray. Sakit talaga siguro ako. Anong naisip ko pa baga for so long na si Pablo Neruda baga sa pinaka-idolized na writer. Tapos hanggang so mga 5 years ago nagluwa so tulad niya na or nabalikan sa sarap tulad niya na manood pala nito sa pag-glorify ng rape scene kung pamilyar mo sa tulad sa pangyayari. Pero dahil na nitulaan, pero lagi pa nagdaan sa iyo na idolize. Maano man kaya po ako na hiwalay sa personally, hiwalay po ang pagsurat sa siya bilang tao. Kaya may mga maulat na magsurat na gusto mo sa mga pagsurat pero habang mo sa tao. Pero sa pagkakataon po na proven na ito, proven na siya. Masakit kung pa kaya mag-jump sa conclusion na habang mo maganda. Kaya gusto po pagkakataon yan, cancel culture na ini nag-lead. Ang problema po, doon lang makita ng prueba. Yan ang problema na nag-cancel na sa tao. Pero the moment na ano na siya, na-proven, yun ako siguro ma-distance siya duman na yun naman, proven siya nakagiguling sa lahat. Pero before that po, na pwede ko po siyang iting na magkahiwalay ko sila hanggang sa time na na-prove na siyang magiging siya kang kahit mga acts. Yun na yun. Okay, halos hindi nalalayo kay Jim po sa akin at yung pag-unawa ko rin dito. Doon, sabi ko parang hirap pang magbigay ng standard sa kasalukuyan. But one thing is for sure, dapat maging accountable. Siguro kung sino man yung artist na yun. Kung hindi dapat maging lisensya na artist siya para matakasan yung ganitong klase ng kapulas-ugalan. Kasi kung papansinin, yung mas mas vigilant na tayo, marami ng means para ma-document ang isang pang-abuse. So siguro dapat ma-maximize. And siguro siya naman kasi din ang pwedeng gumawa din ng mga hakbang para dito. Kung di yun nakamali, naging maugong yung call for safe spaces kung may isang workshop na so sa tingin ko ganun din, hiwalay din ang akda, pero siguro dapat may may malinaw rin lang movement ang mga artists para kombinahin ito, no? Para magkaroon din ng malinaw na boses itong mga abuso. Yun lang siguro. Sa ilin ko, masakit talagang simpagon. Pero kadakol ng artists, kadakol ng writers, kung sa ilin ka mo gustong, kung ari ang sa ilin mundo karapat dapat nabasahon, duman ka mo. Kung ari man ang sa ilin mundo questionable, hindi yun na iba-itunal. So ang gusto ko lang sabihin, kadakol din pwedeng basahon, kadakol man yung pwedeng i-reject. At nasa satuya bilang mababasa ang pagpasya naman sa araw itong pagtimbang ng kung ano man ang mga nakalatag ng mga options sa dunia. At this point, I spoke up
And of course, I was not able to film myself, but I do remember what I said, not word for word, but here is the gist. I said I felt like I had to speak up after 4 dudes because as a woman, I know for a fact that we are statistically known to be more prone to become victims of sexual predators. I said this is where we all needed to use our critical thinking skills because that old tenet that the artist is separate from his art, that doesn't really hold true, especially in this day and age because we know better now. Artists are whole human beings who create art from their lived experience. Whatever they do when they're not creating art will always influence the art that they create. So if an artist is a sexual predator, that art that he created came from him, from his life, from his thoughts, from his feelings, from his lived experience. The artist is not separate from his art. His art is now a study on the phenomenon of his being a sexual predator. Like, how does a sexual predator create art, and what are the kinds of art that a sexual predator creates? So then after I said my piece, Shauna chimed in, and here is what she said. Women, lalo na itong case ni Pablo Neruda, pinag-uulayan ngayon sa klase, canon kaya siya eh. Paano kapag ang problem kaya dyan, Pirmi, paano kapag sobrang tibay na ang itong artist o writer, tapos may sobrang samang ginibog. Ang usual na reasoning ng mga tao kaya, ito kulang man ang ambag niya eh. So, dipisilon ang logic na i-reconcile ito. Ang feeling ng mga tao, kapag i-cancel mo itong tao na to, di mo siya i-patronize, i-boycott mo siya, tantamount yan sa hustisya para duman sa mga biktima, na biktima niya. Ang follow-through mo duman kayo sa sinabi ni Mary Ann, not only should we think of how predatory works influence the art making, pero actually itong other way around. You have to remember that creative production always is not just about creative conceptualization. Baka siyang abstracting, pero may siyang may involved na kwarta, material siya na bagay. Kwarta, relationships, power dynamics, institutions. Igwa kitang mentorships, igwa kitang workshops. Kapos ito, nisasubject ang mga tao sa particular relation sa ibang tao. At ang sexual harassment or sexual predatory or actually bako lang sexual of the sexual nature, any kind of abuse necessitates ang pinaka-requirement niya ay power imbalance. So following what the other authors have said earlier, siguro ang magayon na first step kaya, bukod duman sa maging klaro kita ano ba yung mga permissible or not, kay buhantag din actively mag-iboning moves na makancel out actually ang power imbalance. Itong grabe baga ang sa tuyang mga mentors, which isn't to say it's a bad thing. Aram ta naman na sign yan ng reverence, itong gratitude, pero may puntong sa inaram ta na manipulate iyang relationship na yan kapag makaot itong tao, Diyan nagpupuon ang mga harap kaya na acts, So the ilang of the sexual nature, pero ang abuse of power baga, yung bagay ang pinaghahalian kaya. So synthesis man ka itong mga sinabi nito sa bago, bukod naman sa permi dapat kitang may kaulay, na napaprocess ta ang mga harap kaya nitong nuances baga na, arang katong sinabi nito, actually, di ko man alam kung anong, kung may particular case ba ini, pero concern may manini kunwari sa independent publishing collective ko sa Los Baños, kaulay may man ang mga tao with regards our kaning klaseng mga issue, kayang mga friends mi sa Manila, hining our kaning mga cases. Kaipuhan, constantly in conversations kita with one another, pangiton na hush-hush lang, chismisan lang nangyayari itong kung ano man itong attempt na maging vigilante justice. Tapos they man talaga, more often than not, they man talaga nasa-serve ang justice. Na kung ikaw man itong biktima, ikaw man itong na-harass, enough ba para sa imo, justice ba para sa imo na napag-chismisan lang itong tao in power? Especially kung itong tao in power, may actual position, may influence siya, may hawak siya sa material resources.
And ito ang naging enable sa iyang mga acts. Ano? So kay Puhantang, maalala na ang creative production filmy, material thing siya and relational siya. Ano? So yan ang feeling ko ang contribution ko dyan. Ms. Mary Antimol, and of course, Shona, for your inputs. Medyo very interesting si topic and at the same time, nahihinda ko ng paano natipisilan, paano mo nasita. I hope na naliwanagan ang po kita ng boss. And that was the first day of the Rigmat Arts and Culture Festival in Naga City. Up next will be the videos for the second day. Thanks for watching. Bye.